pleasant day to everyone. I am Hasmin Jane Yabut from the Embedded Systems Group, and I will be talking about the ASTI-developed stations. We brand ASTI's network of stations as MASID, or the Meteorological Data Acquisition Stations for Information Dissemination. We chose MASID because in Tagalog it means to observe, na yun naman yung ginagawa ng ating mga stations, ang mag-observe or gather ng mga weather data. So, ang konting background lang po or motivation on how the stations were developed. Since the Philippines is a disaster-prone country due to its geographical location, many typhoons, earthquakes, and natural disasters make their way annually. So, yung Philippines was ranked as 8th among the countries most exposed to multiple hazards. So, ibig sabihin po nito, mataas ang risk sa ating safety at masira ang ating mga properties due to natural calamity. According po sa DOST Pag-asa, which is our National Weather Bureau, average of 20 typhoons ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility every year. Karamihan po sa malalakas na bagyo ay nagdudulot ng ulan at pagbaha. Katulad na lang po noong 2009 nung dumating si Typhoon Ondoy, ito ay naitala bilang 4th worst natural disaster dito sa Pilipinas in terms of people affected at 30% ng bansa ay nalagay under state of calamity due to flooding. So, nung bagyong Ondoy po, yung katumbas ng 1-month rainfall ay naibuhos lang sa loob ng 6 na oras na nagresulta sa pagkamatay ng 464 na tao, 529 injured, at 37 missing. At dahil po sa pinsalang dulot ni Ondoy, nagkaroon ng initiative ang government na mag-establish ng mga programa at proyekto pagdating sa weather and climate solutions. And since meron ng existing prototype si ASTI ng mga weather stations, nakitaan nyo ng potential for nationwide implementation. So, ang ASTI ang naatasan para sa development at nationwide deployment ng mga meteorological devices for disaster mitigation and preparedness. Over the years, nagkaroon ng iba't ibang development ang ating mga weather stations. Until 2011, nakapag-develop at design ang ating mga engineers sa ASTI ng data logger, which is commonly known as the ARQ or the Advanced Remote Data Acquisition Unit. Ito ay ginagamit natin hanggang sa mga kasalukuyang automated weather stations. Ang main function po nitong ARQ ay ang pagkuha ng ating data sa mga sensors at ang pag-send ng data sa server through GSM or kung walang cell signal ay through satellite. So, meron siyang dalawang LiPo batteries, low power microcontroller at pwede siyang ma-customize according sa needs ng gagamit. Meron po tayong iba't ibang type ng stations. First station po natin ay yung Automated Rain Gauge Station or ARG for short. So, itong station po na ito ay madalas matatagpuan sa mga upland areas or matataas na lugar. Sinusukat niya po yung amount of rainfall kung malakas ba yung ulan sa isang lugar. For its components, meron siyang rain gauge sensor, controller box which contains the ARQ and batteries, solar panel for power and charging of the batteries, and satellite antenna for backup. Yun po kapag wala ng cellular signal since SMS naman po ang primary mode of communication ng ating mga stations. Next naman po na station type ay ang Automated Water Level Monitoring Station or commonly known as WLMS. Usually, pwede siyang i-partner doon sa ARG kasi itong station naman po na ito ay nilalagay sa bridges. So, ang station po na ito ay ginagamit para masukat ang water level na nakukuha natin gamit yung ultrasonic sensor. After po makuha yung data from the sensor, isesend po ito sa server ng interval ay 10 minutes. So, for this station, same lang sa ARG, meron din siyang controller box which houses the ARQ and battery, solar panel for power and charging, and satellite antenna for backup kapag wala na siyang cellular signal. Then, yung next station naman po natin ay combination ng ARG at WLMS, which we call the tandem station or the Automated Water Level Monitoring Station with Rain Gauge. Dito po, sa station na to, dalawa ang makukuha natin na weather data which is rainfall at water level. Meron din po itong solar panel controller box na nandun yung ARQ and batteries at meron din siyang satellite antenna.
Another type of station naman po natin ay yung Automated Weather Station or AWS. So for this station, meron siyang multi-parameter sensor which is used para makuha yung mga weather parameters like temperature, humidity, pressure, wind speed, wind direction, at solar radiation. And then meron din siyang kasama na rain gauge sensor na nagsusukat naman ng lakas ng ulan. Included din po dito yung controller box kung saan nakalagay yung ARQ and batteries. Since meron siyang batteries at deployed remotely, nilagyan ng solar panel for charging at para standalone din. So, meron din po tayong station para naman sa agricultural application. Natawag po natin itong Agrometeorological Station or Agromet. Sa station naman na po na ito, meron siyang multi-parameter sensor na nagsusukat ng wind speed, wind direction, air temperature, air humidity, air pressure, and then meron din siyang solar radiation. Meron din siyang kasama na rain gauge, kung saan nagsusukat naman ng rain amount, duration, and intensity. At in addition dito sa mga sensors na to, naglagay tayo ng soil sensor for soil moisture and temperature as well as electrical conductivity, and then sunshine duration sensor. So, yung ARQ po natin dito, nakalagay siya sa instrument housing. Meron din siyang solar panel na for battery charging ng ating ARQ. So, for the next stations po natin, ang application naman nito ay for alerting the community. First po yung flood disaster or disaster early warning station. Itong station po na to ay ginagamit in connection with hydromet stations, which are the rain gauges, water level, and tandem. So, powered siya ng solar panel. Meron din siyang beacon for signal light and for warning as well. And then, meron siyang siren kung saan po manggagaling yung mga announcement sound kung anong level na kung dapat na po bang lumikas. So, mamaya i-discuss po natin yun. And then, meron din siyang ARQ na nakalagay sa controller box as well as yung mga batteries. So, for this type of station po, meron siyang dalawang triggering mode. Yun yung manual override at trigger via website or web trigger. So, mga authorized personnel lang po ang pwede na mag-trigger ng mga station or mag-override for security reasons. Meron po tayong 4 na alarm level sa ating flood alerting station. So, ito po ay base sa hydrologic survey na ginawa ng Pag-asa. Iti-trigger po ang siren sa alert level kapag 40% na ang river capacity, alarm level naman kapag 60%, critical level kapag 80%, and recession level kapag less than 39% na ang river capacity or receding na ang level ng tubig. So, yung iba't ibang levels po na ito ay may iba't iba rin na message para sa paglikas. Another type of alerting station po natin ay yung Tsunami Early Warning Station or TUS Alerting Station. So, as the name suggests po, para naman siya sa pag-notify sa residents sa coastal areas kung merong paparating na tsunami. Ang technology naman po na ito ay in partnership natin with Fivox. And components ng station niya, meron siyang beacon, 3 omnidirectional sirens, controller box, na nandun yung ARQ natin, and batteries, and solar panel for power. So, for this type of station po, wala siyang different alarm levels, bali isa lang po ang sound ng sirens niya. Meron din po tayo dalawang triggering modes, katulad lang nung sa flood early warning natin, manual override, tsaka trigger via website. So, yun na po yung mga stations natin. Next naman po ay kung paano natin makikita yung data sa web. So, una po, kukuha muna ang ating data logger or yung ARQ ng data from the sensors at a specific time interval, say 10 minutes. Usually po yung mga rain gauge, water level, 10 minutes yung interval nila. So, every 10 minutes po, meron tayong data
na ipapadala sa station through SMS, meaning text, or kapag wala naman pong cellular signal, pwedeng satellite backup. So, ipapadala po yan sa ating mga servers. Pagdating naman po ng data sa server, dito siya ipaprocess and backup. After backup and processing, pwede na po mag-view online sa website visualization ng ating mga data from the stations. Yung ibang users naman po, pwede sila mag-request ng API access para makapag-create sila ng customized visualization. Ito po yung website kung saan po natin pwede ma-view or makita yung data from the stations. philsensors.ast.dost.gov.ph. So, dun po sa philsensors, kapag clinic nyo yung home, di ba po meron siya maraming dots. So, isang dot nagre-represent siya sa isang station. So, for example, ito po, nag-click tayo ng dot at lumabas yung Surigao del Norte. So, dito po may magpa-pop up na last 24 hours data ng station natin. So, para lang po ma-appreciate or makita natin yung ilan sa benefits na pwede natin makuha from the data ng stations, ito po ay simple analysis lang ng data from rain and water level station. So, meron po tayo dito dalawang magkaibang location which is in Zamboanga and Iloilo. So, yung dotted line po na kulay black is for rainfall and then yung blue solid line ay for water level. So, if ma-observe po natin, consistent yung behavior ng dalawang river system. Ibig sabihin, halos magkaparehas lang yung behavior nila. Makita po natin dyan yung considerable lag time between sa pag-peak ng rainfall at sa pagtaas ng ating water level. So, pag alam po natin yung behavior ng mga river system natin, pwede po tayo magkaroon ng better decision making and preparation time in times of extreme weather events. So, ito po ay on-site station reading. So, yung location ng station ay Santo Niño, Marikina City. And then, yung type niya, water level monitoring station. And then, nakuha natin yung data nung August 11, 2018. So, comparison lang po ito nung mga nakukuhang data. Nag-post si Marikina PIO ng water level gamit yung measurement sa staff gauge na 19.8 meters as of 7:56 p.m. And then, nung tinignan naman po natin siya sa philsensors, yung water level na nakuha ng station natin ay 19.94 meters for 8 o'clock p.m. So, yung next station po natin ay yung sa Buntun Bridge, Tuguegarao City. Water level monitoring station din siya noong November 12, 2020. So, ito po yung post ni Tuguegarao City Command Center. So, ginagamit po nila yung data natin from philsensors.ast.dost.gov.ph para po sa water level monitoring nila nung sa Tuguegarao. So, ito naman po ay ilan sa mga pictures to show kung paano po yung maintenance and troubleshooting ng ating mga stations. So, aside po from the maintenance and troubleshooting, nagpa-participate din po kami sa Information Education and Communication Campaign or IEC kasama po ni Pag-asa. So, dito po sa IEC, meron siyang presentation from experts, training and workshop, and then open forum session. So, ito po ginagawa para po ma-educate yung community kung paano po gamitin yung device effectively. So, after po nung mga presentations, the next day ay nagsasagawa naman ng flood drill para makita yung integration ng alerting station sa existing evacuation protocols ng community. So, that ends my presentation po. For other concerns and inquiries, you may reach us through these contact details po. So, ito naman po yung social media accounts and website ng ASTI Embedded Systems Group or ASTI Embedded Technologies and then Technology Licensing Office. So, yun po. Thank you.